Good day guys, and kasama natin ngayon dito si Vitamax, ang Super Vitamina Tuna Max at ang Bastonero Plus tablet na pamurga sa ating mga manok. So schedule nga pala natin ngayon guys ng purga and turok sa ating mga naka-maintenance na manok. So ito, solo gaming na naman po tayo ngayon. Ganun talaga guys, wala tayong assistant kasi wala tayong pambayad sa mga boy. Kaya solo lang muna. So, i-take na rin natin ang opportunity to guys para ma-check ang ating mga manok, ang kanilang kalagayan. So, hindi natin na-check yun araw-araw guys kasi medyo busy tayo. So, ito yung isa sa mga opportunity para ma-check natin sila kung ayos pa naman ang kalagayan nila, ganun. At dahil hapon na tayo nagsimula guys, so feeling ko talaga aabutin tayo dito ng gabi. So, pero ganun talaga, and medyo nasasalin na rin naman tayo. Lalo na padami yung mga alaga natin. So, kailangan natin masanay na mag-isa sa mga gawain. Pero hopefully guys, makaharap tayo ng magiging katuwang natin dito, lalo na paglaki ng ating mga sisiw marami yun. So, kailangan natin ng katawang. So, di na talaga kaya na mag-isa. So, sana makahanap tayo ng matino, yung masipag, may pagmamahal sa manok, and syempre, yung kaya ng budget. Ang pagbibigay ko nga po pala ng Vitamax ay every 2 weeks, so 2 times a month, 0.5 ml kada isang manok. Ang pagbibigay ko nga po pala guys ng ating Vitamax ay every 2 weeks, so 2 times a month siya, 0.5 ml per head. Napilo ko itong Vitamax guys kasi napakaganda nito sa manok. So, meron siyang B-complex, amino acids, and syempre, yung pinaka-importante sa kanya, yung super vitamina. So, sa ibang B-complex kasi guys, wala ka makikita super vitamina. So, maganda talaga siya. At yung pamorga na gamit natin guys ay ang Bastonero Plus. So, ngayong buwan kasi naka-schedule yung Bastonero Plus. So, next month, na-alternate ko siya ng Astig, yung wormer, yan. Yan, dalawang produkto na yan ay gumagawa ng tataka. Excellence yan, guys. Talagang subok na magagaling yan. At kung makikita nyo guys, isa lang ang syringe na gamit natin pero dalawa yung needle, no? So, pinag-alternate kasi natin yan. So, iba yung needle yung tumutusok dun sa bote ng gamot. Iba rin yung needle na tumutusok dun sa manok mismo kasi para maiwasan natin yung contamination guys. Sayang naman kung makontaminate. May chance kasi guys na makakontaminate yung ating gamot kapag parehas na needle ang ginagamit. So, pagkatusok mo dun sa manok, tapos itutusok mo din ulit dun sa bote ng gamot. So, may chances talaga na makontaminate yung natitirang gamot. So, sayang talaga kung masisira lang yung gamot. Sayang naman. Baka maging toxic pa sa manok. So, kailangan talaga guys, magkaiba yung needle na gamit sa bote, and iba din yung sa manok. At ito nga guys, medyo inaabot na tayo ng gabi and medyo madilim na at nahihirapan na ako makita yung number ng syringe. Pero tuloy pa rin tayo. Kayang-kaya natin itong tapusin guys. Medyo kakapagod nga lang pero kakayanin. Dahil solo lang tayo, kailangan sanayin ang sarili. At eto nga guys, lumipat na tayo sa maliwanag na part, no? Para makikita natin na maigi. Tsaka ma-check din natin na maigi yung mga manok. Hindi ko talaga to lahat ng check talaga guys araw-araw kasi sa isang araw 2 o 3 manok lang ang mahihipo ko. Kaya ganoon yung iba nga nagiging man fighter na kasi bihira mahawakan, hindi sanay sa hawakan ng tao. Pero pinagtsatsagaan pa rin natin guys. Yung ibang man fighter minsan pinamimigay ko. Kasi wala talaga akong tsaga sa mga man fighter guys. Ayaw ko mag-alaga ng man fighter. So, sakit sa ulo yun, mga ganun. At di na rin natin guys, di binibenta yung mga man fighter natin kasi nakakahiya naman sa buyer kung bibigyan natin ng man fighter. No? Kasi baka pag bitaw nila sa ruweda, madisgrasya sila. So, nakakahiya talaga yung ganun. Pero hindi naman kasi tayo maraming manok para mag-reject. So, pinipilit natin na mahawakan yung mga manok para hindi sila maging man fighter. And naging practice ko na rin na bawal hawakan sa buntot ang manok pag hinuhuli kasi sa experience ko isa talaga yung sa nagiging dahilan pag hinahawakan sila sa buntot and nagugulat sila and nagkakatroma sila minsan nagiging man fighter nga.
At eto nga guys, so sa wakas malapit na tayo matapos. So konting tiis na lang, natapos na rin tayo. And after nga palang gamitin guys yung mga syringe and needles, tinatapon na yan. So kailangan nyo na pong i-dispose yan. Yung iba kasi tinatabi pa yan, hinuhugasan lang and ginagamit ulit sa susunod. So hindi na po dapat gamitin yan guys. Tinawag niya na disposable syringe for a reason. Mura lang naman yan guys. So, pag maramihan nyo naman binibili, is mura lang naman ang syringe. So, kailangan i-dispose nyo na para safe na rin sa mga manok nyo. At ito nga si tornado natin guys na broodstag ay naglulugo na rin. So, naglalaglag na ang kanyang buntot. So, hindi na natin siya magagamit sa local and national. So, pati si Golden Monkey is lugo na rin. So, out for the season na silang dalawa. And ang natitira natin magagamit is yung machine kelso na bagong padala ni Bayaw. And feeling ko hindi niya kakayanin nung 16 na pullets and hens na gagamitin natin. Although battery type breeding tayo pero hindi niya kaya yung 16 na yon. So titingnan natin kung kailangan natin bumili ng isa pang brood stag or mag-select na lang tayo dito sa mga stags natin dito na breeding. At bilang parapos guys, so nagpapasalamat ako sa inyong panonood, pagtsatsagaan nyo sa akin. And syempre, maraming salamat din po sa Excellence sa napakagandang mga produkto nila. Yan, subok na magaling yan.